Opo. Eh, hindi pa naman ng kampanya eh. Hindi maganda yun. Hindi naman kailangan na dapat ilagay pa yun sa project nila, sa ano. Bakit kailangan pang ilalagay hanggang doon ba sa project? Mga kampanya pa sila? Hindi naman sa kanila yung mga, yung pera, yung budget na pinagawa nun. Sa kami tinatawag dyan na nagpapa-epal lang ba sila? Ganon. Parang, saka pagdating doon sa mga malapit na eleksyon, pagdating doon sa magiging kalaban nila, parang unfair. Parang nakakalamang sila kasi na-advertise yung pangalan nila. Napapangitan ako doon. Siguro, kanina nakita mo yung pananaw ng ating mga kababayan. Kaisa sila, no, wala ni isa nagsabing okay lang sa kanila na ilagay yung mga mukha at pangalan dito sa mga proyekto. Pero gusto ko nga tanong ko kay Director James, paano kung yung politiko ay talagang nagpo-perform pero medyo epal siya? Ang issue ba dito, Director James, ay yung pagiging epal o yung pagpapaput up lang ng mga billboard to mask yung totoong trabaho? Sa tingin ko, kasi sa amin, sir, sa COMELEC, it's all the same to us, no? We don't really look at least in an official capacity, we don't judge whether a politician is doing good or not. Basically, sa amin is what the people decide, is what rules. So I think what good politicians have to do is to maybe strike a balance. To a certain extent, it's good that people know what you're doing, but then again, merong linya din na pwede mong abutin at lampasan na yung ginagawa mo hindi na nakakatuwa. Pero ang concern nga na marami, Kathy, 3-year term lang. First termer ka. You can't do enough for people to see and feel within those 3 years. Kaya kailangan ka daw mag-epal. Anong tingin nyo dyan? Personally, and in my very, very humble and probably mistaken opinion, I think that 3 years is plenty of time to do good. It's been a truism for us to say na, 3 years kulang yan. It's a way of basically conditioning ourselves to accepting na okay lang yung ginagawa nila. Sa tingin ko, if this is gonna go anywhere, tayo mismo, we have to do our part and say na, hindi, 3 years, that's a long time, man. Right. That's a very long time. Mark, kanina nasabi ni Vince Lasatin na marami ng mga politiko ang nagtatanggal ng kanilang mga billboard at kung ano-ano pang tarpaulin. Tanungin natin kay Director Brion ng DILG, totoo po ba ito? Naobserbahan na po ba ng DILG na marami na ang naapektuhan nitong anti-EPAL campaign? Marami na, sapagkat hanggang kamakailan nakikita namin na gumagalaw na rin ang mga taga-simbahan. Meron na rin mga laity na iba-ibang grupo ang sumasabay sa kilos ng simbahan upang masawata yung mga nag-e-epal. Naniniwala ako na patuloy pa itong sa mga susunod na araw, magiging matindi pa ito. May gustong idagdag si Vince. Yeah, dun sa previous topic about if a good politician is EPAL, is that good? If we look around the world, there are politicians all over the world. This problem of EPAL is only in the Philippines. And for them to claim that they have to get their name out to get re-elected, and how do other politicians do it around the world na hindi sila uma-EPAL? Diba? So itong mga sinasabi nila, we have to have our be recognized because it's also a part of the problem because they are doing something that they are elected and paid to do. It's not over and above what they are supposed to do. So if they put a footbridge where people need a footbridge, if they put a water system where people need a water system, trabaho nila yon, hindi over and above. And because it's their job, you don't have the right to claim credit for it. Andrew wants to add something. This may be a trivial matter to some, pero I live in a district. I live inside the village, but going inside the village is an open barangay, whatever, no? And wow, the difference inside the village without tarpaulins and without posters and billboards as compared to when you go outside and the whole scenery is cluttered. It's really, pampapangit ng
syudad natin. No, let's face it, it's really pangit. What village is this? okay. I'll spare you, Andrew. You might get stalked. Okay. Yeah, I know. It gets stalked. Well, anyway, no, the point I want to make is that pangit siya. Diba? It's pangit, and look, we're trying to sell Manila, we're trying to sell Cebu, we're trying to sell the Philippines as a tourist destination. No way if it's pangit like that, no? One. Two, it's also, tarpaulin takes 25 years to disintegrate. So bad for the environment. Okay. Gio! Mula naman sa Facebook, may katanungan si James Cañazal para kay Professor Judy San Juan. Bakit ngayon lang natin pinag-uusapan ang mga epal? Bakit ngayon lang natin ito binigyan ng pansin? Hindi siguro ngayon lang na napansin ng mga tao. Meron na. Maaring meron na. Kaya lang with technology nowadays, social media, social network, mga ganyan, may naging paraan para ilabas ang mga gantong clamor ng mga tao, no? Hindi maaring noon akala natin na nahimik lang ang mga tao, pero ang totoo niyan, saan nila gagawin yung paglabas o pagboses ng mga kanilang mga hinaing. Okay? So malaking tulong talaga ang internet, ang Facebook at saka mga social media network na yan. May idadagdag po si Sir James Jimenez? Dagdag ko lang po, no, na kung tutuusin talaga, yung problema ng epal, hindi kasi ganito kalala dati. Lumala talaga ngayon. Nagsimula ito, yung mga first rumblings nito, 2010 eh. Doon lumabas kasi yung rule na wala ng premature campaigning legally. Pero at that time, nangangapa pa yung politiko. Ngayon, sure na sila na wala. Kaya na-excite sila, naging mas exuberant ang labas. So, kung napapansin nyo na mas marami ngayon, tama po kayo. Talagang mas marami ngayon kesa sa dati. Matagal na yung problema, pero nandyan lang siya eh. Ngayon, exaggerated. So, Tatagtag ko lang na ito'y unang napansin bago natapos ang taong 1986. Kung kaya't sa panunungkulan ng nasirang kalihim Jaime N. Ferrer, siya ang unang nagpalabas ng Memorandum Circular ng DILG na ipinagbabawal at inililimita lamang sa 4 na data o information na maaaring ilathala at lalo na sa project civil works ng ating local government at saka national government. Ngunit yung nga, nagdaan ng mga panahon na nakalimutan yan, naging masithi na lang ito ulit the past 2 years, no? Because of social media. Maraming salamat po. Tawagin naman natin si Kyle Pilapil mula sa Pamantasang Lungsod ng Maynila. Kyle? Go ahead, Kyle. Ano po, kailan po yung eksaktong date kung kailan nag-umpisa yung pagpagawa ng mga tarpaulin ng mga politiko? Kailan po ito sa history natin? Maklasan. Yung mga tarp na ginagamit dati, ang forerunner niyan, yung mga coco cloth na mga streamer eh. So, matagal na talaga yan. Hindi na nila alam yun, Director James. Okay. What is coco cloth? Yung katsa. Yes, ma'am. Siguro naabutan niyo yung shorts na yun. Matagal na yan. Hindi lang dito sa Metro Manila. If you go down south, makikita mo yan. May mga lugar tayo na talagang punong-puno niyan. It's been a long practice. Again, like everyone here has said, siguro din, apart from the fact na nag-increase talaga yan, kasi wala nang pagbabawal sa batas, mas matindi na ngayon yung ability natin to report what we see. Ayun. Ako magkukunwari ako, hindi ko inabutan yung mga sinasabi ni Mr. Jimenez. Sayang, Mark, at kulang na ang ating oras. Marami pa sana tayong gustong malaman at pagdiskusyonan, lalo na nga at election year na next year. Gusto ko lang itanong siguro kay Sir Vince, kung nais nila makilahok sa inyong mga advocacy at sa effort na ito na talagang labanan ang EPAL nationwide, where can they get information? Well, sa mga may Facebook page ang anti-EPAL. It's facebook.com/NoMoreEPAL. Meron din kaming Twitter account at NoMoreEPAL. Meron din kaming email at NoMoreEPAL@yahoo.com. Para sa mga walang Facebook, meron ding epalwatch.com na website.
pwede rin kayong mag-post doon. And really, there's so many ways of getting involved. And ang sinasabi namin sa mga nais ma-involve, sulatan nyo yung mga public officials nyo at sabihin nyo sa kanila kung na ayaw nyo itong ginagawa nila. Okay. Sayang Mark, gaya nga na aking sinasabi kanina, marami pa sana tayong gustong malaman, lalo na malapit ng eleksyon, maari bang i-report itong mga epal na ito. Pero kailangan na nating huhingan ng huling mensahe ang ating mga panauhin. Umpisa natin kay Jules Giang mula sa University of the Philippines, Diliman. Para sa akin itong issue na to kasi naglalaro siya doon sa usapin ng transparency. Pero dito sa kontekstong ito, nakikita ko na kahit paano naaabuso kasi yung transparency, di ba? Inilalabas na lahat ng mga impormasyon, kulang na lang sabihin nila ngayon ay araw ng Lunes. Parang gano'n na yung lumalabas, sobrang naabuso na. Kaya sa tingin ko naman, meron din naman kasing merit yung transparency, pero paano natin ito makokontrol? So, I think, merong alternatives na pwedeng gawin yung mga politiko natin dito, katulad na lamang ng pagpapalakas ng grassroots approach na kung wala mang Facebook or online itong mga kasamahan natin, maaring gawin nilang constant yung pagbisita nila sa mga komunidad para maipakilala kung ano nga ba yung mga accomplishments na nagagawa ng kanilang administrasyon. At naidudugtong na rin natin to bilang malapit na rin ang election, May 2013, I think mag-a-agree si Sir Jimenez dito na kailangan palakasin natin yung voters education. Dahil makikita natin dito na dapat maging mapanuri yung mga kabataan kung ano nga ba yung gastos na ginagamit nila sa mga tarpaulins, yung campaign finance nga na sinasabi natin. At bilang panghuli, masasabi natin na dapat lahat ng mga voters maging mapanuri. Alamin nila kung ano nga ba talaga yung track record. Kasi somehow, kung totoo nga ba yung mga sinasabi nila sa lahat ng mga tarpaulin. So as early as now, I think we have 8 months to go before the elections. Kailangan magsimula na yung mga kabataan na makilahok sa ganitong mga movements para mas maging matalino yung desisyon na magagawa natin. Napakagaling ng estudyante ng NCPAG. Proud naman si Dean ko. Okay, mula naman sa Student Council Alliance of the Philippines, Florante Galura. Sir. Yun, para sa akin, we really need to consider this bill. Suportahan natin yung grassroots initiatives na kailangan natin tignan kung ano yung underlying message dito eh. So there are epals everywhere, including yung mga, it breeds the culture of patronage and corruption. Nakikita natin dito yung, they are using this flagrant, there is a flagrant misuse of this taxpayers' money na ginagamit nila parang, subsidize yung kanilang maagang pangangampanya ng gobyerno. So ngayon makita natin na yun nga, makikita natin, baka hindi maipasa, o dapat pilitin nating maipasa kasi nagsimula pa lang anti-dynasty law, yung FOI bill. So, definitely, lalo na sa mga kabataan, hikayatin natin, ipakita natin yung puwersa natin na tayo mismo, wag nating iboto yung mga taong epal dahil hindi natin kailangan na ipagmalaki pa nila dahil ito yung kanila talagang trabaho kaya natin sila inalalagay sa pwesto. Okay, wag daw iboto ang mga epal na politiko. Yan ay ayon kay yan ay ayon kay Florante. Hinga naman natin ang mensahe si Mr. Andrew Masigan, isang kolumnista po mula sa Manila Bulletin. Sa akin naman the mere fact that we're talking about it now, the mere fact na may groundswelling as a new media, it just goes to show na I think the public is saying hindi ito acceptable. At kung hindi manhid ng mga politiko natin, they will start putting down their, hindi na sila mag-e-epal or whatever. But if you really, I'm talking to the public here, if you really want to get your message across that you disapprove of epal and epalism or whatever you call it, wag nyo iboto yung kandidato na nag-e-epal. Simple. Alright, at ito, isa talaga sa lumalaban sa mga epal sa mundo. Sir Vince Lazatin. Itong problema natin na epal ay simptoma lang ng mas malalim ng problema sa ating politika. It talks about patronage politics, personality-based politics, campaign finance. These are the real problems we have in our politics. And I think we should not just focus on the TARPs and the billboards, but ano bang problema natin dito sa politics natin? And these are the real problems that we have to address. At tulad ng sinabi ni Andrew, pagdating ng 2013, huwag iboto ang mga epal. Ayun, mukhang nagkakaisa ang ating mga panauhin na huwag iboto ang mga epal sa susunod na eleksyon. Hinganin natin ang mensahe si Professor Judy San Juan mula sa DLSU.
Sa amin naman, coming from the academe, masalimuot pa rin ang usaping anti-Apple bill. Pero kung maisa sa batas naman ang bill na ito, no, dapat natin ma-anticipate rin yung mga posibleng problema pang lumabas dahil totoo yun, no? May mga bagay na masusugpo itong batas na to, pero meron ding posible ang mga bagay na pwede pang lumabas, no? Kaya ang sa akin, hindi dapat na maging dahilan ang maging dahilan ito para itigil yung pangangampanya, no, na at maging vigilant sa mga Apple na public officials. So the fact that there is already a clamor from the public, the citizens, okay, dapat patuloy natin pakinggan ang mga boses na to dahil iba-iba rin nanggagaling ang mga perspektibo ng tao. Okay? It's only in understanding these perspectives that we can truly address yung need ng society natin. Salamat. Hinga naman natin ang kanyang panghuling mensahe, Dean po ng UP-NCPAG, Dean Edna Co. Para sa mga kababayan natin at saka sa mga nagiging epal, isa lang po yung mensahe. Ang resources ng bayan ay ginagamit para sa bayan at hindi ito ginagamit para sa pagtataguyod ng personal interest. Yun lang po. Maraming salamat po, Dean Edna Co. Samantala, last message din po mula kay GM Corazon Jimenez ng MMDA. Sa akin naman po, ang interest ng MMDA, huwag na po tayong dumagdag sa basurang itatapon natin sa mga facilities. Ano ho ito? Another gastos na naman po. And the other one is yung mga non-biodegradable na tinatawag ay talaga hong hindi maganda. Okay, from MMDA, dumako tayo sa DILG-NCR, Director Rene Brion. Sa kabila ng kawalan ng otoridad na disiplina, magpataw ng parusa o palitan ang desisyon ng ating mga pamahalaang lokal, sinisikap namin at patuloy kami sa aming pagtataguyod ng tama at mabuting pamamahala. Kanina pinag-uusapan namin ni Director James at saka ni GM Cora sa mga labas ng mga primary roads, national roads, magtutulong po ang MMDA at DILG at COMELEC upang mapanatiling malinis at tanggal ang mga epal sa mga poste, sa gitna ng lansangan, no? Upang maging maayos ang daluyan ng ating mga motorista. At mensahe rin po mula kay Director James Jimenez, ang tagapagsalita po ng Commission on Elections. Maraming salamat po at unang-una nagpapasalamat ako na nandito ako at nandito kayo lahat. Sa ganang amin po sa COMELEC, excuse me, ang pinakamahalaga po talaga dito ay tandaan natin, itong practice na ito, itong pag-i-epal na ito ay napakasama on many levels. No? Apart from the fact na hindi na pantay ang playing field kasi nga nakakalamang yung maraming resources. Alam nyo ba na yung karamihan ng epal, pinapako sa puno? Napakasama niyan. It's not just bad, it's also not green. So, marami tayong may irereklamo sa epal. Unfortunately, limitado rin ang ating kakayanan para labanan ito. Sa tingin ko, tama lahat ng nandito, nag-a-agree po ako. Ang sinasabi lang natin palagi, tandaan nyo sila, pagbigyan nyo na, total, yan naman ang dahilan nila para maalala nyo. Tandaan nyo, para makalimutan nyo na iboto sila on election day. Maraming salamat po, Mr. James Jimenez. At meron pong replay ang aming special forum sa Sabado po yan, 9:15, matapos po ang Lotto Draw. Marami po tayong inaasahan sa ating mga leader at mga public officials. Sila na nangakong mapapagaan ang ating buhay at magsisilbi ng maayos sa taong bayan. Maaring tama lang na malaman ng publiko ang mga nagagawa nila para naman kahit papano ay updated tayo sa mga development ng ating mga leader. Pero ang nagiging malaking katanungan po ay kung paano nila ito ginagawa at paano nila ipinapaalam sa taong bayan. Isa naman sa malaking movers para lumawig ang kalaman at ukol sa anti-epal bill ay ang social media. Sa katunayan, dito nga nagsimula ang sama-samang ito para maraming Pilipino ang maniwala na dapat ipasa ang anti-epal bill. Naging paraan din ito para mas malaman ng public officials na ang bawat Pilipino ay may paraan para ipaalam ang kanilang opinyon sa isang bukas na komunikasyon.
At tulad po ng marami sa atin, ang anti-EPAL bill ay tila kasagutan para maghinay-hinay ang ilan nating mga politiko sa kanilang mga personal agenda. Mas kailangan natin kasing maramdaman ang kaunlaran ng ating bayan mula sa isang tapat na paglilingkod at hindi lang basta larawan ng mga ito ang ating nakikita. Dahil sa totoo lang po, sa mga EPAL, mas mabuti nang iluklok tayo muli sa pwesto dahil may tiwala sa atin ang ating mamamayan. Kaya umaasa po kami na ang anti-EPAL bill, ang ating movement, ay iba pang panukalang nakasalang sa Kongreso, may kaparehong intensyon ay magkakaroon ng magandang resulta na mas ikagaganda ng ating political system. Ako po si Attorney Mark Castrodes. At muli ako po si Cathy San Gabriel. Gio Tingson po. Kami po ay inyong makakasama tuwing Biyernes ng hapon dito sa inyong telebisyon ng bayan at natunghayan ninyo ang isa na namang talakayan ukol sa Anti-EPAL Bill, a PTV Special Forum. Pero wag naman isupal para sa mukha niya. Tao pa rin yan. Tanggalin mo ang post ng EPAL. Pero wag mo naman isupal para sa mukha niya. Tao pa rin yan. Pero kung makulit, isabit mo, siya